Di ba? They probably could be one of the most guilty na may kasama sila. Pero it is very much possible na may mastermind behind them. Ayan. At hindi lang po sila ang may ghost. So kung sila ang mastermind, then ibig sabihin, for example, ano pa? Wow. Wow, builders. Wow. Wow, Sims, etc. Ibig sabihin nun, kasama din sila. Pero kung ginagawa din ng Sims yun, ginagawa din ng Wow, maaring individual racket yun. Maaring meron pong mastermind. Maaring Ayan. nasa DPWH yung mastermind. Ayan po, magandang araw sa inyong lahat, ka-Reaction By. Ako po si Reaction By, no? So ito po, panoorin po natin ng sabay-sabay o reaksyonan ang mga sinabi po ni Senador Alan Peter Cayetano alias APC, di ba? Or shortcut. Ayan. So, ayan po, panoorin po natin kung paano niya po didepensahan si Senador Marcoleta do sa mga nakaraang araw mula nung si Bryce Hernandez nahiram sa kamaran, di po? Nahiram po siya tapos hindi na naibalik sa Senado. So ito po paano niya po idedepensahan ang lahat ng mga aligasyon o mga batas na alituntunin na binasa niya na harap-harapan sa pagmumukha ng mga kapwa niyang senador. So ito na po. So yung hindi pa po pala subscribe sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Ito po ay malaking tulong na po sa ating munting channel. At sabayin na rin po ng like at comment. So lahat po ng gusto mag-subscribe, meron pong subscribe button doon sa video ito sa ilalim po, bandang kanan. Pindutin nyo na po yun. At saka yung notification bell para updated po tayo sa nangyayari dito sa mga Senado, Kamara, o lahat po ng politika na nangyayari dito sa ating bayang Pilipinas, no? So, eto na po para wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Clear po yun. You do not interpret. Ang sinabi po sa Rule 6, a witness in contempt may be ordered detained in such a place may be designated by the committee alone. Alone. Ibig sabihin po, yung committee lang. Ano yung with? Kasama. With concurrence of the Senate President. Hindi nakalagay or the Senate President. So you ask all the lawyers here, they will tell you, ang ibig sabihin nito, pwedeng kumuha ng concurrence or pwedeng hindi. Yun yung or. Hindi po to committee or the Senate President. That's why if you go to the last paragraph, the order may be lifted by the chairman with the concurrence of the Senate President. The Senate President cannot lift ang nakalagay doon with the concurrence. Hindi rin pwedeng yung committee. So na-violate po rules natin because it was not the committee alone. As I said, personally, I don't take it against the Senate President nung unang araw na pag-upo niya. Kasi unang-una po, kakapalit lang ng Senate President. Pangalawa, tumawag yung speaker, nagkaroon ng debate. Having said that, it is very clear in the rules and in the Constitution, meron Supreme Court cases yan, that the plenary is supreme. Even the Senate President said, di ba, primus inter pares, he's just the first among equals. Equal tayo lahat. But of course, he represents the Senate. So when the plenary decided to put him in Pasay City Jail, ang makakalift po niyan, hindi po yung committee, hindi po yung Senate President, it's the plenary. So we violated our rules. That's why we stood up to correct. So ayan po, no? Yun, pinapaliwanag po ni Senador APC na ang patungkol doon po sa nangyari kung yung hindi pa po nakakaalam na si Bryce Hernandez po kasi ayaw nang bumalik sa Senado dahil naano po siya na cite in contempt po siya. So ayaw na nga po niyang bumalik sa Senado, gusto manatili lang po siya sa Kamara. Ngunit ang ating bagong Senate President ay nagdesisyon na
ah, ililipat sa sa ano po yun, sa Camp Crame yata o basta part po ng mga police, lugar po ng police, doon ililipat si Bryce, no? So doon po nagka-commotion ang Senado. Doon po sila nagkakagulong konti, ng konti lang ho yan, pagka hindi konting hindi pagkakaintindihan, kasi po ang ating Senate President, ang alam niya po kasi, basta sinabi niya po, siya na raw magdedesisyon. Desisyon na raw yan. Yun. Alam niya po tama daw siya. Pero ngayon po, narinig niyo po yung sinabi ni Senador APC na walang pwedeng magdesisyon nang wala yung committee o ang presidente. Either both side dapat buo silang magdesisyon. Yan po ang ibig sabihin ng kanilang constitution. So, dyan po na nawala po yung, hindi po nakalabag po sila sa batas ang nangyari sa constitution. So, yan po ang pinapaliwanag ng maigi ni Senador APC. So, sa madalit salita, tama po si Marcoleta. Okay, let me go now to the Witness Protection Program. Let me first mention I love the humility of the Senate President in the sense na sinabi niyang opinion niya yon, and of course the Constitution guarantees him his opinion. But let us remember, Senator Tito Soto before Monday gave the opinion of a senator. But after Monday, he's giving the opinion of the Senate President. There's a thin line between the opinion of the Senate President for the Senate and the opinion of Senator Tito Soto. Both are valid. He always studies, he always knows what he's talking about. But magkaiba po yun eh. Magkaiba yung dinidebate ko siya sa opinion niya at yung opinion ng Senate President bilang Pangulo ng Senado. So for example po, Mr. President, and let me address then Senator Kiko, although in a sense it's none of my business because he was manifesting that in the Blue Ribbon Committee. Iba po ang Witness Protection Program, Section 3, Admission in the Program. Iba po yung Section 10, State Witness. Iba po yung Section 17, Discharge of a State Witness. Yung pong sinasabing he does not appear to be the most guilty, yan po ay tatanggapin natin pag state witness na, wala po tayo doon. Nandun pa lang tayo sa Section 3 protection. So let me make that clear kasi po ang nasabi ng Senate President, paano yung... Ito lang po, sandali, no? Para may konti po tayong kaalaman din, no? Ito po kasing WPPB, ito po ay Witness Protection Program na hinihingi po ng mga contractor na si Diskaya. Ngayon po, hindi po pumayag ang Senate President, hindi niya pinirmahan, at saka si Secretary of Justice na si Boying Remulla. So pakinggan po natin, no, kung ano pong nangyari. Yun yung perception ng tao, most guilty sila. First of all, I don't agree. Kaya nga nagrarally, alam ng tao may mastermind sa likod nila. Tama. Di ba? Napakagaling naman ng Diskaya na pati BICAM, pati budget, pati everything. Sila ba nagpapatakbo ng gobyernong Pilipinas? Oo nga naman, no? Ito po, tama talagang si idol ko to si Senador APC Yung kasi mga ibang senador, hindi nababase, hindi nila nakikita yung before at after. Yun po. Pero si Senador APC, nakikita na dyan po ang nangyayari. Sa totoo nga, paano nila magagawa ng mga Diskaya kung sila lang ang most guilty? Sila ba ang pumirma sa mga budget? So hindi po. Hindi po sila pumirma ng budget, so hindi po sila ang most guilty. Kaya ang sa DOJ tsaka kay Senate President, pag most guilty ka, kaya ayaw po pirmahan yung Witness Protection Program ng Diskaya dahil sinasabi po nila na most guilty daw sila.
Ayun po, no? Di ba? They probably could be one of the most guilty na may kasama sila. Pero it is very much possible na may mastermind behind them. Ayan. At hindi lang po sila ang may ghost. So kung sila ang mastermind, then ibig sabihin, for example, ano pa? Wow. Wow, Builders. Wow. Wow, Sims, etc. Ibig sabihin nun, kasama din sila. Pero kung ginagawa din ng Sims yun, ginagawa din ng Wow, maaring individual racket yun, maaring meron pong mastermind. Maaring Ayan. nasa DPWH yung mastermind. 100% agree. Maaring nandito sa Senado, maaring nasa Kongreso. 100% agree. Maaring Agree. napakataas ng posisyon. Hindi ko po alam. But assuming for the sake of argument, perception ng tao. Ang perception po is not reality. Trabaho natin to find reality para Tama. mabago yung perception. So papakawalan po natin ang possible witness kasi tingin ng tao siya ang most guilty. So, halimbawa po kay Napoles, if there was someone most guilty, wag na natin habulin kasi tingin ng tao siya most guilty. Dapat kinabol natin. No? Ngayon, siya mukhang most guilty, siya yung nakakulong. What's my point, Mr. President? Bakit nag-react si Senator Marcoleta? If I may, Senator, I cannot speak for you but you're my good friend. Mr. Senate President, siya lang naman ang mamadali kaya siya tinamaan. Pero tama na Tama. magdali siya. Bakit buhay Pag sinabi ng isang witness that his life is in danger, whether we agree with that witness or not, we have to protect their lives. Tama. Kahit payag tayo o hindi. Kahit tingin natin nagsisinungaling o hindi. Bakit po? Okay, number one, wala pong magnanakaw na hindi sinungaling. Kaya nga ang kapatid ng magnanakaw ay Sino nga? sinungaling. Bakit po? Ghost project. Pinirmahan mo na may project So nagsinungaling ka na may project kasi wala Di ba? Ninakaw mo, hindi sa'yo yun. Pinalabas mo sa'yo, nagsinungaling ka na. So magkapatid po yun. Hindi nga magkapatid, it's the same person. So pagka nahuli, hindi ka agad aamin yan. Magsisinungaling muna yan. Hindi ako yan. There is a process and a time. And tama po si Senate President, tama po the esteemed Senator Kiko, dumaan sa proseso. Ang problema natin, ayaw natin sa proseso. Protection pa lang, sinasabi nila papatayin sila. So pagka yan binigyan mo ng protection, kasunod na doon, sandali lang, ano ba alam mo? So question, paano yan baka magsinungaling? Hindi po. Bakit? Sabi po sa Section B ng Section 3, Section B, his testimony can be substantially corroborated on material points. So again, quoting Senator Lacson, may resibo. But quoting myself, hindi peke na resibo, hindi ghost receipts. So ibig sabihin po, pagkatapos mo bigyan ng proteksyon, papupuntahin mo ngayon sa DOJ. Doon mo na pakakantahin. Doon mo na i-assess. Bakit importante to? Kasi pag nakita ng Sims, nakita ng Wawaw na may kumakanta na, mag-uunahan na yan sa DOJ kung sino ang kakanta. Parang karaoke yan. Pag hindi pa naka-on at wala pang may hawak ng mic, walang gustong kumanta. Pag kinuha na ang mic at kinanta na yung My Way, agawan na sa mic yun. Yun! Ayan! Paano yan? Habang walang kumakanta kung sino ang mastermind dito, wala, liligawin po tayo. Tayo, ngayon. I feel for the Senate President. If part of him feels we're wasting time, may I admit, Mr. Senate President, dear colleagues, part of me feels that we might be wasting time. Bakit? Instead of using this to find the mastermind. Senator Lacson, I appreciate what you've been doing. Having said that, let's go back to the rules. Pag binigyan mo ng protection ng mga diskaya at hindi sila magsabi ng totoo, Tama. that can be corroborated in material points. I-discharge mo sila, bahala sila sa buhay nila. Pero may mga techniques yan. Oh. Sa ibang bansa, yung kanilang Attorney General, DOJ, sasabihin yan, paano yan, kumakanta na? O kaya sasabihin sa diskaya, papakawalan ka namin, walang protection, pero ipagkakalat namin, sinabi mo na sa amin, ayaw mo lang pirmahin kung sino ang mastermind. So,
there are different techniques that are legal to ferret out the truth. Pero hindi naman pwede pong, sabi nga ni Senator Escudero pag binanggit ang congressman, hindi credible. Pag binanggit ang senador, credible. Pag binanggit 2022, papunta ngayong credible, hindi binanggit. I myself think dapat banggitin na 2016. Ba't banggitin nyo rin 2010 to 2016? Wala naman nagsabing graft free ang ng DPWH noong 2010 to 2016 Ayan. Sa bayan namin, contractor, congressman, doon na uso yung sheet piling 2010 to 2016. Bago noon, walang sheet piling sa Taguig. Pero yung sheet piling na isa sa mga pinaka-corrupt ways of flood control, nangyari po to 2010 to 2013 or 2016. So let's get to the bottom of it. But let's follow the law. Yung state witness, malayo pa yon. So nung una ko nabalitaan, kailangan state witness, I disagreed with Senator Marcoleta and went up to him and said, Boss, baka magkaiba tayo ng opinion kung dapat si Diskaya. Pero tama nga siya, wala pa tayo dun, nasa protection pa lang Hindi pa natin naririnig kung anong sasabihin nila. Ngayon, kung hindi ko na itutuloy pero yung initials na lang, kung BS ang sasabihin sa atin, buisit sila. I-release mo sila ulit. Di ba? Pero paano po kung willing sila magturo? Last point. Iba po ang discharge of the accused to state witness. I think it was JV Hinlo sa Facebook na nagsasabing, remember, hindi all or nothing to. Pag state witness ka, hindi ibig sabihin, totally discharged ka na. Pwedeng halimbawa, imbis na 5 habang buhay na pagkakulong, 1 habang buhay na pagkakulong ka na lang. Pwede. Ngayon yung sinasabing kailangan isoli yung pera, I agree with that. 100% dapat may restitution. 100% dapat ibalik. Sa Biblia nga, doble pa dapat ibalik. Go, Ito lang go. po ang tanong. APC. Wala sa batas yun Oh. Wala sa Yan. batas. So, ipapaliwanag po natin ang ini-explain niya po ni Senador APC. Ito pa ang isang dahilan kung bakit, ito po isa pong dahilan kung bakit ayaw pirmahan po ni Secretary of Justice na si Boying Remulla dahil daw kailangan ibagbalik yung mga ninakaw nila. Diba? Yan. Ibalik po yung mga ninakaw nila, yung mga lahat-lahat, kung ano yung mga ninakaw, para maging ma-approve yung Witness Protection Program. Ngayon naman po, narinig yata ni Senador Tito Soto na siyang Senate President, kaya hindi niya rin pinirmahan. So, yun po ang nangyayari. Parang si Senador Tito Soto, gumaya na lang yata kay Secretary Boying, Pero sa Constitution na binabanggit po ni Senador APC, nakita naman, may record siya na wala po sa Constitution na dapat magbalik ng mga bayaran. Yung mga halimbawa, na-corrupt nila, nakulimbat. Pero darating ang panahon, pag umamin po sila, talagang kailangan naman talagang ibalik. Pero sa kasalukuyan po, hindi po pwedeng kahit na wala pong ibabayaran o yung lahat pong kinurap, kahit po wala silang ibibigay sa government, kailangan mabigyan po sila ng Witness Protection Program. Dahil po nanganganib po kasi ang buhay nila, dahil po marami po silang nabanggit na mga matataas nito pong opisyal. Kaya ganun po ang hinihingi ng mga Diskaya. That's a matter of public policy. So what does it mean? Patawag mo muna yung mga Diskaya o anong willing nyong gusto sabihin. Okay. Makorroborate nyo ba? Ibig sabihin, meron bang resibo yan? So sinabi mo, eto binigyan ng 30%, nasaan yan? Kasi hindi ko na po babanggitin ngayon Or babanggitin ko na po ngayon. Sa Taguig may project po ang mga Diskaya. Open bidding
Pero kung hindi ako magkakamali, sa Pasig, meron din pong project ang mga Diskaya. Yun. Both kay Mayor Oh. Vico sa City Hall at both sa And siya pa nga nagsabi nun, kung hindi ako nagkakamali ha. This is not an expose. I'm just telling you as a fact. And I'm looking at when tong mga project na to. Nako po. So far wala pa kami nakikitang ghost. So far may nakikita kami. Nako po. Pag nabuksan to, delikado, no? Magiging delikado po ang... yan, ha? Hello. Yan. Ay, sorry po. Parang nawawala po yung volume ng mic. So, magiging delikado po ito kasi lahat po yan may imbestiga. Ayan, no? Sa Pasig, sino ba nasa Pasig? Sino bang mayor? Ayan. O hindi lang mayor, mga engineer. Yan po ang sinasabi ni Senador APC. Kailangan talaga imbestigahan lahat. Yan. Maganda pagkagawa, okay or pangit, pero subcon daw. Substandard. Hindi ko alam. Of course, malicious yung pagka-post. Malicious, mali na delicious. Malicious. Wow. Kaya pinagpepiestahan kasi pag sinabi 1 billion in 3 years, Taguig has 1% of the population of the Philippines. We have 1.3 million people, almost 1%. Dami, no? Taguig is one of the biggest income earners of the Philippines. Laki, 1.3 So ang million. infra ng Taguig is between Population. 7 to 9 billion. So sa 7 billion a year, in 3 years 21 billion, ang 1 billion mo wala pang 4%. Ang Taguig used to be underwater for 3 months. Pag umulan ng December or November hanggang January na yon. Awan ng Diyos, hindi masyadong bumabaha ngayon. Very minor. So what's my point? Imbestigahan niyo po kami. Huwag niyo pong i-exempt ang kahit anong city. Huwag niyo i-exempt si Alan Cayetano. Huwag niyo i-exempt ang congressman namin. Huwag niyo i-exempt yung kapatid ko na dating mayor. Huwag niyo i-exempt si Vico Soto. Huwag niyo i-exempt Yun. si Joel Villanueva. Lalong niyong huwag i-exempt si Jinggoy Estrada. Huwag niyo i-exempt ang mga congressman. Pero bakit? Sandali lang. Nagsalita ka, Diskaya, bawal ka na. Pero ikaw, Bryce, dahil senador binanggit mo, Pwede. sige, sabihin mo lang kung saan mo gusto, doon ka na magstay. Tignan mo. Hindi ata tama po iyon. No? So, ganun din ang hamon ko sa DPWH. Para kumang kapatid, yung bagong sekretary, hinahamon ko siya na saan na ang listahan ng lahat ng projects, ang lahat ng 15, para isang posting na lang tayo. Hindi yung parang nachismis ka na magse-Senate President ka, biglang may lalabas na listahan. O nachichismis si Lito, nakikipag-usap sa akin, baka may lumabas na listahan sa'yo. Pinag-uusapan namin yung paborito kong Maha Blanca ba tawag doon? Na dinadala niya, tibok-tibok pala, tibok-tibok. So Mr. President, I understand the stress. Bagong upo ang majority, the country is in turmoil in sense of finding an answer. But there are rules we have to follow. So, mahaba pa to pero witness protection program. Doon pa lang po sa protektahan. Marami siyang pera, may security. So kung napatay siya, we will never know. We will never know who the mastermind is because a simple sulat order na please protect them. Protect them, give them 48 hours pag hindi sila nagsabi kung sino. Pag sila nagsabi, pero BS ulit yung sinabi nila, discharge natin. Putulin mo natin konti. Mag-comment tayo, no? Mag-react sa sinabi po ni Senador APC na totoo po yun. Mayaman po ang mga Diskaya, bilyon-bilyon. Kaya na po nilang mag-hire ng mga bodyguard. Pero humingi po sila ng protection mismo sa government. Yan po ang kailangan talaga. Kasi kahit na may mga bodyguard po yan na hinire po, kahit mayaman, iba po kasi yun sa government. Pag sila po ang nagbigay ng witness protection program, mas po sila, nakakasigurado na talagang maproteksyonan po ang mga kalagayan nila. Kasi po, kaya po nabanggit ni Senador APC yan, kahit bilyon-bilyon, kasi po nabanggit po kasi ni Senador, Senate President,
Tito Soto, ba't daw di sila mag-hire ng mga bodyguard? Kasi marami po silang pera, bilyon-bilyon. Mas maganda na yung sa government na po siya, sila na mismo magbigay ng witness protection program, at least, yung kanilang katayuan ay sigurado. Pag nawala po yun sa mismong government, ay yun po yung hindi natin alam. No? So, yan po kasi na-comment po kasi ni Senate President Tito Soto, talagang gusto niya, sila lang ang kumuha ng bodyguard. Number 3, hindi po kami ang nag-request ng merong pong taga Office of Sergeant at Arms. Pinapaliwanag namin na sinabi na pag may nangyari sa kanila pag dito sa Senate, yung perception na sumusunod tayo sa witness. Ang majority ang sumagot ng may legal at may actual or physical custody, pero parating under USAA yan at yung USAA masusunod. Hinahanap ko yung transcript kung... Yeah. Okay, anyway, hinahanap ko kung nabanggit na meron taga-USAA doon. Pero nabanggit ko, I know, wag na tayo mag-ubos ng oras to look at the TSN. Ang concern namin, sinong magko-coach o kakausap sa kanya doon. Don't worry, mahigpit ang rules, 'di ba? Tapos nandun ang USAA, wala nga yung USAA doon eh. So yun ang point namin. Hindi po namin krinikriticize ang USAA, hindi namin nahanap, pero napakabigat ng ng mga allegations dito eh. So yung integrity ng witnesses napaka-importante. Opinion, I agree with you Mr. Senate President. Dapat hindi dapat hindi tinatamaan. Nabanggit nyo devious, ibig sabihin makademonyo yung plot na magkakaroon ng bagong Senate President. Unang-una, ang nagbanggit na mag-ingat sa coup ay kasama nyo sa majority nung Thursday dito, hindi kami sa minority. Ayun, naku po. Ayan. So, ang majority black po pala ang nagplat ng yung coup na sabi nila magpapalit ng Senate President. Ayan. Yan po ang sinabi ni Senador APC. So, hindi po pala nanggaling sa minority black. 2007 pa ako nandito sa Senado. Wala pa akong nakitang minority dito na ayaw maging majority. Tama. Si Coco Pimentel, tuwan-tuwa sa magiging minority pero gusto niya maging majority at gusto niya maging Senate President. Sa 24 sa atin dito, baka si Lito Lapid lang ang ayaw maging Senate President. Pero baka gusto mo rin. Pwede rin. Oh. So, 3 na lang kailangan natin. Supremo. Siyam na kami, pang 10 ka, 3 na lang, 13, Supremo. Okay. What's my point, Mr. President? Hindi po kami ang nagsabing may plot. Alam niyo po kung nabasa ko to sa Facebook, napakaganda. Sabi niya, what is the difference between stupidity and intelligence? Sabi niya, ang intelligence may hangganan. Tama nga naman, wala naman hangganan ng stupidity, di ba? So tanong ko sa inyo, mga kasama ko, sa minority man majority, sinong tanga na magkuku tapos i-announce tapos ilalagay sa Facebook na may numero na sila? Di ba? Wala naman magkuku tapos i-announce tapos sasabihin na meron. Siyempre lahat tayo may supporter, kinikilig yun. O ilabas natin bukas na si JB Ejercito ang magiging Senate President, kikiligin po ang mga supporter ni JB Ejercito. Ilagay po natin na si Jingoy Estrada, kikiligin supporter niya, magagalit naman yung galit sa kanya. So we respect the majority and your prerogatives, Mr. President, di ba? Wala akong kinausap na senador over the weekend. In fact, nahiya ako sa minority because ang paalam ko sa kanila, minority leader. Di ba? But I can tell you straight in everyone's faces with all humility dahil alam nyo to,
You offered me the Senate presidency in 2016. Pero ang kasama doon ay magiging Secretary ay Justice Committee si Leila de Lima na alam kong ang tanging pakay ay tanggalin si Duterte plus other committees that I did not agree with. That was the cost. Hindi ko kayang bayaran yung cost na yon. Hindi ko kayang bayaran yung cost na yon. So, I lost it. Napunta kay Coco Pimentel and it was good for the country. Panay Mindanao. But yun yung cost. Oh, it was offered to me again last month. But sabi ko, hindi ko kayang saksakin sa likod. Kahit sa harap, hindi ko kayang saksakin si Chis Escudero. So, humanap ng ibang kandidato. And I think, Ayun. O yan, narinig nyo ha. Ayan, mga kareaksyon. Si mismong sa Senador APC na nagsabi, dapat pala siya ang papalit kay Senador Chis Escudero bilang Senate President. Ito palang si Tito Soto, parang panakip butas lang ba? Ano sa tingin nyo? Ganun pala, kaya umayaw pala si Senador APC. So, dyan po natin nalaman na talagang pero sa tingin po ng mamamayan, Senador APC, talagang kayo po ay qualified. Qualified po kayo maging talagang Senate President, no? at this time, Senator Soto has a role to play. And he is Senate President. Di ba? So if and when it is offered to me, it will be in terms that I can pay the cost. Kasi lahat yan may cost eh. Ang hirap maging independent po ngayon. Bawat galaw natin, ituloy natin yung hearing, may galit kasi may independent commission na. Wag natin ituloy ang hearing, parang may pinagtatakpan tayo. That's why I'm glad that the Senator Lacson said tuloy yung hearing. Ayun. So, narinig nyo po yan mismong galing kay Senador APC, ang lahat pong matitinding balita na hinahanap po natin. Na mismong si Lacson, Senador Lacson na daw, itutuloy na daw ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. So anyway po, lahat pong hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, ayan po, sana po i-subscribe nyo po kayo at huwag nyo pong kalimutang mag-like at mag-share. So ayan, maraming salamat po sa lahat ng nanonood. God bless po.